What's up mga salon owners? Good morning, no? So, ngayong araw na to, meron akong sasagutin isa namang katanungan. Syempre naman, isang follower din natin at nag-chat sa atin, no? Medyo, ano to, medyo komplikado yung problema ni ma'am, no? Sabi dito ni ma'am, Sir, good morning po. Ano pong gagawin mo kung meron kang, kung nalaman mong ninakawan ka na ng iyong tauhan ng matagal na o matagal ka nang ninakawan, tapos magaling siya at kung tatanggalin mo siya mawawalan ka ng tauhan? Wow. Ibig sabihin ma'am, takot ka na tanggalin siya, no? Takot kang mawala ka ng tauhan, mawalan ka ng tauhan. Para sa akin, sa experience ko, no, bilang meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. Last 6 years ago, 6 na taon na yung nakalipas, mga kakasimula pa lang namin noon. Hindi, mga ano na pala, 7 years ago. Mga 2016, 2016. Yan. 8 years na pala. 8 years ago, meron kaming staff noon, hairstylist. Hindi naman to siya nagnakaw. Bali, ang ginawa nila, sabay-sabay silang umalis. 5 stylist. 5 stylist yon. Kakayanin mo yon? Mahirap yon. Tsaka, nung una, syempre, nag-iisip ka paano tatakbo yung salon mo kasi wala kang stylist. Pero nakaraos kami noon. Nalagpasan namin yon. Last 3 years naman, nung nag-start na kami ng salon, Zel Salon, pang malakasang salon ng Mindanao, syempre. Meron kaming staff noon, 5 din, sabay-sabay na umalis. 2 stylist, 2 nail technician, at salon assistant. Yan, sabay-sabay silang umalis. Ang problema, naghigpit kami sa rules and regulation kasi nung una is basic lang kami. Kaya mo kaming abusuhin. Kaya mo kaming gaguhin, kaya mo kaming lukuhin. Nung naghigpit kami, ayun na, gumawa na sila ng GC nila. At sabay-sabay silang umalis. Eto pa, kasunod. Dati, meron akong manager, nagnakaw sa salon namin. Siyempre, tinanggal namin yon. At meron pa kaming staff na napakagaling. Na-assign ko to siya sa ibang branch. Ngayon, inoferan ko siya ng maganda, napakagandang offer, napakagandang sa kanya, kitaan. Pumasok naman siya. Hindi nga lang siya umabot ng 2 months. Ginawa ko tong manager tapos umalis na siya. Sa salon kasi namin, meron kaming policy. Kung aalis ka, magre-resign ka, or tatanggalin ka, or tinanggal ka namin, hindi ka na makakabalik pa. Kahit sobrang galing mo pa. December noong 2023, December, napaka-busy niyan. Halos, nag-start ng November pero halos 1 buwan wala kaming hairdresser. Wala kaming hairstylist. So, napaka-stress nun. Problema yun. Dami naming customer na hindi nagawa ng services. Pinabalik namin, sinasabi namin na wala kaming stylist. Yung staff na yon magaling. Pumunta siya sa ibang salon para doon pumasok. Maganda daw doon. Okay, nayaan lang namin. Inabot ng 2 linggo, wala pang 1 buwan, nag-chat ulit sa amin na kung pwede ba daw bumalik. Kung pwede ba daw siyang bumalik sa salon namin. Sabi ko, never again.
wala ka ng choice, wala ka ng babalikan, wala ka ng pag-asang makabalik pa. Umalis ka, wala ka ng babalikan dito. Bakit? Gagawin mo lang kaming pangalawang option mo na kung pangit pala yung napasukan mo, ibabalik ka dito. So inabot yun ng mga halos isang buwan na wala kaming stylist. Kahit wala akong staff noon, wala akong pake. Sabi ko sa kanila, kahit wala akong kita 2 buwan ngayon, hindi ako magsasara, hindi ako malulugi. Pero ikaw ngayon ay stylist, kumusta ka? Saan ka ngayon? Ilang taon ka na sa salon, no? Sa pagsasalon? 10 taon? 20 years? 30 years? Ano? Ano ngayon? Ano ngayon? Wala. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makakahanap ng tamang salon para sa'yo kasi matitigas na yung mukha mo. Yung ulo mo. Di ba? Tapos, palipat-lipat ka na lang. Punta ka doon sa ibang lugar. Ngayon, meron akong grupo dito, Salon Business Owners PH, sa Pilipinas, na gagawa ko ng policy na kung kasali ka sa grupo natin, ganito yung gawin natin. Pag meron kang staff dyan na nagnakaw, nanira, o umutang ng malaki, lumayas, ban natin sa grupo. Halimbawa, meron tayong 10,000 members. Napakadami nun. Iyak sila nun. Ngayon, tanong ko sa'yo, gagawa pa ba sila ng kalokohan kung wala na silang salon na ibang mapapasukan? Comment ka. Comment ka ngayon. Tsaka itong plano ko, hindi ito ngayon lang pala. Kasi meron akong followers din, taga Cagayan, taga Surigao, may grupo din pala sila na ganito. Na kung bad record ka sa isang salon, di ka na papapasukin sa ibang salon, sa ibang grupo. So pwede pala. Kaya pala natin. Di ba? Gawin lang natin is magtulungan, manindigan na kung ganito yung policy mo, nagnakaw, tanggal na yan. Wala nang second chance dyan. At sa tanong mo, ma'am, na anong gagawin ko sa tauhang nagnakaw, matagal nang nagnakaw, puti kamay, pakulong na yan. Ipakulong mo. Huwag mo nang bigyan ng tsansa na magnakaw pa sa iba. Kulungan ang antungan yan. Sa akin na kulungan yan. Tanggalin mo. Kasuhan mo. Nagnakaw. Tanggalin mo yan, ma'am. Kung pwede, pakulong mo. Yan yung gagawin ko. Kahit gaano kagaling, kahit sobrang galing. Naku, ang daming tao sa Pilipinas, ma'am. 112 million na tayo ngayon. At ang daming stylist. At ang daming mabubuting stylist. Ang dami. Yung mga staff namin ngayon, hindi sa pagmamayabang, sumusunod yan sa company rules. Mabubuting stylist yan. Di ba? Kasi lagi kong sinasabi sa kanila na wala ng second chance dito. Ang daming tao sa mundo. Di ako magtsatsaga na hahabulin ka? What? Sino ka ba? You? Who? Who you? Who you pala yun. Who you? Sino ka ba? Hahabulin kita? Entrepreneur ako. Ha? Yung mga ganan, nakawan, tanggal agad yan. Wala nang kwento-kwento, wala nang story-storya, wala nang sorry-sorry. Tanggalin na yan. Hinayupak yan. Kasi, blacklisted dapat yan eh. Makakabiktima pa ng kapwa salon owner natin yan. So, yan lang. Good morning. Naniniwala ako na walang staff na mga abuso, kung walang owner, salon owner na magpapaabuso. Kasalanan din natin yan kung bakit tayo naaabuso. Yan lang at sa lahat ng mga followers natin o gustong makilahok, sumali sa ating grupo Salon Business Owners PH, tulungan tayo, walang siraan,
Magkampi dapat mga owner at walang bululan. Bye! Good morning. Trabaho tayo.